Matindi pala ang undercard sa laban ni Kit Turman versus Sebastian Fundora ngayong October 25 dahil maglalaban dyan sa common event ang bakbakan ni Oshaky Foster na may hawak sa WBC Super Featherweight Belt at itong si Stephen Fulton na may hawak ngayon sa WBC Featherweight Belt. Matatandaan na si Stephen Fulton ang may hawak dati sa Unified Belt sa Super Bantamweight pero tinalo ito ni The Monster na Oya Inoue. Kaya ginawa ni Fulton umakyat sa featherweight. Nakuha naman niya agad ang WBC Featherweight Belt. At ngayon mga tol, umakyat na naman si Stephen Fulton sa Super Featherweight dito na sa timbang ni Mark Magnifico Magsayo. Ang kagandaan nito, lalabanan niya agad si Oshaky Foster. Kaya ang mangyayari dyan mga tol, kung sino ang manalo kay Oshaky Foster versus Stephen Fulton ngayong October 25, ito ang magiging kalaban ni Mark Magnifico Magsayo kung manalo siya sa kanyang title eliminator. Malaki ang tsansa ni Stephen Fulton na manalo kay Oshaky Foster. At kung si Stephen Fulton na ang makakuha ng WBC Super Featherweight Belt, malamang mahirap ito kalaban mga tol. Kaya mahirapan talaga si Mark Magnifico Magsayo. Pero magaling din si Oshaky Foster kaya 50-50 siguro ito. Pero sa skills ni Fulton at Oshaky Foster, mas lamang talaga si Fulton sa scoring. Kailangan din talaga pagandaan ni Magsayo ito dahil hindi madali ang makakalaban niya sa championship. Kung makalagpas si Magsayo dyan sa kanyang title eliminator, pagdating sa champion, talagang matindi ang kalaban niya. Pero kung matalo ni Magsayo itong si Stephen Fulton mga tol, ito na ang pinakamagandang panalo sa kanyang karera sa boxing. Okay, sa ibang banda naman, Japan, mababandaw ang boxing. Medyo malabo itong mangyari mga tol. Kahit iba ng boxing sa Japan, yung mga boxers nila, maghahanap pa rin yan ng paraan para mapalaban. Malalaki na rin ang promoter sa Japan, kaya tingin ko malabo talagang maban ito. Dalawa na ang superstar nila dyan, sina Oya Inoue at si Junto Nakatani. Pwede silang lumaban sa Amerika kung ibaban ang boxing sa Japan, pero malabo talaga eh. Hindi papayag yung mga promoters dyan sa Japan na mawala na lang basta ang boxing. Maganda dyan, higpitan na lang nila yung rules nila sa boxing. Kaya maraming namamatay na boksingero. Kasi kahit bugbog na yung boksingero, hinayaan pa rin ng referee. Hanggat sumusuntok kasi yung boksingero, hindi nila tinitigil. Kaya minsan kahit bugbog na, umaabot pa rin yan ng late round hanggang 12. Kaya matapos ang laban, doon nila mararamdaman na nagka-brain damage na pala. Yun na lang siguro ang higpitan nila, yung referee. Kapag nakita na ng referee na bugbog na, mga 4 na suntok na hindi na gumanti, pwede nang itigil. Sa ibang banda naman, kahit si Rey Vargas pala mga tol, mapapalaban sa undercard ni Turman sa October 25. Posibleng kalaban ni Rey Vargas itong si Carlos Castro. Okay, sa ibang banda naman, Jandrel Casimero, di ba sinabi ng promoter na December ito mapapalaban sa boxing? Ayon sa isang video ni Rich Don mga tol, si Casimero daw ang pumili na lalaban siya ng December. Pero nakadepende pa rin daw kay Casimero kung gusto niyang mapaaga ang laban niya. Kaya sinabi raw ni Kameda na December ang tune-up ni Casimero dahil si Casimero daw ang pumili sa buwan na yon. Malay natin magbago ang schedule ni Jandrel Casimero. Kasi kung October agad ang laban ni Casimero, isang buwan na lang ang training niya. Okay mga tol, so hanggang sa muli nating updates.